Mga ka-BBM, lumutang na ang testigo na si alias Dodong na magpapatunay at haharap sa Senado kaugnay sa pagmamaltrato kay Nanay LB ng kanyang mga amo na sina Mr. and Mrs. Ruiz. Si Dodong ay naging kasambahay din ng mga Ruiz at nakahandang tumistigo at magpapatunay sa ginawang pagmamaltrato ng pamilya Ruiz kay Nanay LB. Pero kahapon lang ay pinagtangka ang itumba itong si alias Dodong na mga di kilalang kalalakihan sa kanyang titirahan dyan po sa Oriental, Mindoro. Dahil dito lalong naging malakas ang ebidensya ng mga senador na magpapatunay sa mag-asawang Ruiz na guilty sa mga akusasyon na ibinibintang sa kanila ni Nanay LB. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patotohanan ang mga bintang ni LV at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampa ang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sino nga ba si alias Dodong at ano ang kanyang koneksyon kay Nanay LB? Siya na kaya ang magiging daan para maparusahan at makulong ng habang buhay ang mag-asawang Ruiz? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pinagtangkaang barili ng isang riding in tandem criminals na nakabonet ang pangunahing testigo sa umano'y pananakit at pang-aabuso sa kasambahay na si Nanay LB Vergara. Nangyari ang pamamaril kay alias Dodong gabi nitong Martes, September 12 sa loob mismo ng tinutuluyan nito sa Paluan, Oriental, Mindoro. Sa Senate plenary session, inilahad ni Senator Jinggoy Estrada na bago ang pamamaril, ilang gabi nang may nagmamanman kay Dodong sa bahay nito sa Paluan, Oriental, Mindoro. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada sa Senate plenary session. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patotohanan ang mga bintang ni LV at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampa ang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kanina madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina-hinaalang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat ng mga kaanak at nagmamalasakit kay LV na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakaraang Lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan ng mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni LV ay napag-alaman ko na nagtatago at hindi matunton ng mga kinauukulan. Ginoong Pangulo,
bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong, Dodong's employers, and even to aliases JM and Patrick, if they ultimately agree to testify before the Committee on Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention in violation of Republic Act number 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni na LV, Dodong, JM at Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop ng mga pulisya. Protecting the witnesses is not just a legal obligation. It is a moral imperative. By upholding this duty, we not only promote the principles of fairness and equality, ensure an environment where they can testify freely and without fear, and foster a culture where the voices of those silenced but willing to stand up for the truth are heard regardless of their social standing and circumstances. Thank you, Mr. President. Ito ngayon, you can just imagine the sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo, yes. Is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay inatimpa na patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was a frustrated murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na maikunig sa CIDG. Because you can just imagine, request yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local police dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa CIDG nyo kami ipa-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of public order and dangerous drugs. Pag gano'n ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng ganun injustice na kanilang dinaranas ngayon. So I hope that, Mr. President, the Senator Tolentino will act swiftly on this case, and he should call another hearing para mabigyan ng lesson itong mga suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na talaga. I hope Senator Tolentino will do that. Thank you, Mr. President. Manang LB Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with
the Regional Police Director of Mimaropa. Around 10:30 p.m. last night, Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz couple, meron pong pupuntahan po to. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po, at ulitin ko, ang inyong committee ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Maraming salamat, Mr. President. Maraming Mr. President. salamat, the Chairperson of the Committee on Justice and Human Rights. Yes, Senator Bato de la Rosa. Just a short, Mr. President, I might be misconstrued as to not having having a trust and confidence to the local police, Mr. President, with my previous statement. But in fairness to the local police, they have my full trust and confidence. I'm just re-echoing the sentiment of Dodong being an ordinary citizen na talagang marginalized na tao. Tapos ngayon, just to emphasize, I am not emphasizing the inefficiency of the police. No, I am emphasizing ang lawak ng saklaw, ng clout or influence itong mga suspect na ito. Kaya nakapagsabi si Dodong ng ganon. Takot siya. Pero in fairness to the local police, they will not, they are performing their job. They are enforcing the law without fear or favor. But in-emphasize lang talaga natin na natakot si Dodong. Yun lang, Mr. President. Maraming salamat. Baka mamaya magalit sa akin yung local police. I trust them fully, Mr. President. Thank you. Thank you, my dear colleague. Senator Jingo Estrada is also seeking the floor, Mr. President. Senator Estrada, you are recognized, sir. Thank you, Mr. President. I was just informed by my staff that the siblings of LV Vergara has been requesting that they be placed also under the Witness Protection Program, and also to have an additional security, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you for that, on the Thank record. you. Mr. President, Senator Robin Hood Padilla is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. My President. distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, mahal na Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong magpugay sa ating mahal na Senador Jingo Estrada sa pagtindig sa ating mga kasambahay. At kanya po itong legacy talaga. Ang hinihiling ko lamang po, mahal na Pangulo, sana po ay maging mas gigil tayo sa issue na ito. Sapagkat pagka ang ating mga kasambahay ay namamaltrato sa ibang bansa, tayo po ay nagpapakita talaga na tayo po'y gigil. Pero sa usapin na ito, dapat po mas gigil tayo sapagkat nandito mismo sa bayan natin ang nagbibigay ng ganitong klaseng pagmamaltrato. Napakasakit pong tanggapin. Napakahirap namnamin. Pero dapat po, inshallah, mahal na Pangulo, ay bigyan po natin to ng pansin. Maraming salamat po. Si J.R. Diminez alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang salaysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa iyong pagkakaalam,
Yung bang mga kasambahay doon ay pinasusweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Eh, ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong nasa kanya sinumpang salaysay, 8,000. Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo pag yung bago matulog siguro o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke, bibili ng bagong damit, siguro magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang na Kami lang po dalawa ni Kuya Dodong. ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang? O kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang. So mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda. Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba Hindi. ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko napunta. Pero tumakas siya. Daladala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Teka, saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang salaysay ni Dodong? Nakatakas na pala ito. Paano mo ito? Actually, Your Honor, Dudong was interviewed by Mr. Dennis Datu. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Datu gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to the... Pero si Dodong lalaki ito. Yes, yes, Okay. yes, Your Honor. But the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So, itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household. Tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang. Opo. Dahil hindi pinapasweldo. Opo. Hindi ka niyakag. Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din. Hindi po. Hindi kayo nag-usap. Hindi po. Ngayon, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa'yo. Nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po alam... Opo, totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong.